So ang Pahinungod, ang volunteer service program ng Universidad ng Pilipinas. Na-establish siya noong 1994. Noong panahon na yon, may article kasi na lumabas sa Inquirer. Yun ang Has UP Lost Its Soul? Kasi nga parang nag-iiba na daw ang aktivismo dati. So, lugar na sumagot ang UP, na nagpadala na rin ng article sa Inquirer, ang desisyon nun, ipakita na lang natin sa mga aksyon natin. So, na-establish ang ugnayan ng Pahinungod noong panahon ni Presidente Emil Javier. Volunteered in Parang Maguindanao, first batch, 1998-1999. Marami din kaming mga kabatchmates at yun yung first talaga na nandun si President Javier and may mga orientations, ganun. So, naano din kami sa panawagan, yung panawagan na magiging part of this service na we will bring the UP education to the less privileged na mga communities. UP graduate kasi, tapos volunteer ka, feeling nila ang galing-galing mo. So, English major ako, communication major sa UP. Nagtuturo ako ng physics, nagtuturo ako ng chemistry pag walang teacher, nagtuturo ako ng PE, physical education, at computer. Wala namang computer doon, so nag-Manila paper ako, so ganito yung mga parts of the computer. So, innovation, and I learned to love teaching, which I am actually teaching until this time, for almost 23 years na. Because of that, to be innovative, kahit wala namang means, pero we have to go on with the teaching process and let the young kids learn from us. Nagbibigay siya ng oportunidad sa lahat sa atin na maging volunteer. Yan ang isang contribution niya. Pero sa tingin ko, ang tulong talaga ng Pahinungod ay iyong pagpunta sa mga komunidad. Maraming komunidad na nangangailangan. Nangangailangan talaga sila. Kulang ang resources. Minsan hindi lang resources ng pera human resources. Katulad ngayon, yung sa Gurong Pahinungod, walang mga teacher doon sa malalayong lugar. So yung UP, nagpapadala siya ng Gurong Pahinungod. Kasi nga naman itong mga to, willing sila na sa isang taon ng buhay nila, pupunta sila doon. Pag nakakapunta ang Gurong Pahinungod sa isang lugar, nagiging positibo yon. May positibong impluensya yan sa komunidad. Una, na may realization yung komunidad na may mundo sa labas nitong komunidad na to. Kasi nga, minsan sa sobrang remote, sa sobrang layo ng mga komunidad, minsan iisipin mo, meron ba bang ibang lugar maliban dito sa lugar na to? So yung pagpunta ng volunteer doon, pinapakita niya na malawak ang mundo, hindi lang ito. Sa pamamagitan ng community-based project namin, katulad yung paggawa ng resolution sa barangay, yung pag-empower sa community. So nagkaroon ng pagkakataon yung mga magulang at yung mga bata na magkaroon ng kamalayan sila na pahalagahan ng edukasyon. Sa katunayan, doon sa isang taon ng pagtuturo namin, ngayon meron kami mga nakakausap na naging matagumpay. Meron naging nurse sa US, merong nasa sundalo na naglilingkod sa Philippine Army. Tapos meron ring pulis na nakasay na doon mismo sa Bicol. At meron na ring guro na doon mismo, doon sa pinagturuan namin. Kaya nakakatuwa na yung napakalaki ng hamon nung time na yon. Kasi nga, imagine 2 hours siya from the main barrio. So, yung pag-aaral ng mga bata for that time, so naging inspirasyon nila yung kanilang pamayanan, yung kanilang pamumuhay doon, natapusin yung kanilang pag-aaral at sa pagdating ng panahon, ibabalik naman ito nila sa kanilang komunidad. Ang pagiging isang volunteer ay isang privilege and at the same time responsibility dahil
Maganda yung naitutulong nito, not only for your personal growth, also pwedeng professional growth as well. And at the same time, makakapagbahagi ka sa iyong kapwa, sa community, para mas ma-improve natin yung condition, especially sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na nangangailangan ng ating tulong. Back in around 2007, naging monitor ako ng Gurong Pahinungod. So hindi ako nag-Gurong Pahinungod, pero ako yung faculty na pinadala sa Ifugao para i-monitor yung naka-assign doon na teacher. Pero ang klaro sa akin noon, parang amazing na may mga bata, bagong graduates, na dinesisyon nila na pupunta sila sa isang lugar na pagkalayo-layo at mahirap puntahan kasi nasa terraces yung, dumadaan ka sa terraces para makauwi dun sa bahay, dadaan ka na naman sa terraces para makapunta dun sa school. Yung commitment ba nila na magkaroon talaga ng maayos na mga guro dun sa high school kung saan sila na-assign. Yung mga nauna sa akin, sila talaga yung nag-establish ng pundasyon ng Pahinungod, no? Sa tingin ko, yung commitment levels nila ay talagang malalim. Sila yung gumawa ng pundasyon para sa Pahinungod. Pinagpatuloy ko yung mga programa na naantala dati, katulad ng Gurong Pahinungod. Ang Gurong Pahinungod, meron yan hanggang 2009. Pero nung na-devolve na kami, ang system office sa iba't ibang mga constituent units na lang at yung Gurong Pahinungod na ilagay na lang sa College of Education dito sa UP Diliman. Eventually, dahil wala ring pondo para suportahan ang Gurong Pahinungod, tumigil ito. So noong 2018, nung pinag-iisipan ang pagbabalik ng Pahinungod, ang College of Education, dinesisyon niya na magkaroon ng Gurong Pahinungod. Pinagpatuloy ko yung ginawa ng mga naunang direktor. So building on their work, in-expand yun. May isang pangyayari sa university namin na made me realize na dapat i-continue pa rin yung mga natutunan sa universidad, lalo na yung paglilingkod sa bayan. And ayan yung gusto kong trabaho na gawin after graduation. Doon sa South UP, madalas yung walang kuryente. Despite walang kuryente, yung student ay nagbabasa pa rin, nagsusulat ng kanyang assignment sa libro. Kung tayo dyan, marami sa atin na ay hindi komportable yung ganitong environment, itong setup na ito, wala na akong gagawin, matutulog na lang ako, or maghihintay na lang ako na magkaroon ng kuryente. Pero yung student ko na yun, maigi pa rin siyang nagbabasa, nandyan yung kandila sa harap niya at nagsusulat para sa mga assignments niya at sa anong gagawin niya pagkakinabukasan. So na-inspire ako sa ganung pangyayari. Very simple lang siya, pero lalo tumatak sa akin kasi nakita ko doon yung dedikasyon ng estudyante na magpatuloy at saka mag-aral, no? Yung pag-volunteer kasi hindi lang siya bigay ng bigay sa community. Kapag nag-volunteer ka, mutual yung liberation eh. Hindi lang yung tinutulungan mo, yung naliliberate, yung sarili mo din. So kung ganun yung magiging, kung gusto yung, yun yung gusto yung maging path sa buhay ninyo, piliin niyo yung volunteerism. Kasi madaming may kailangan sa inyo sa Pilipinas, lalong-lalo niya sa kanayunan. Lahat ng constituent unit ng Universidad ng Pilipinas ay mayroong Pahinungod office. So, kung interesado kayo na mag-volunteer, puntahan niyo po ang opisina na yon. Makikita niyo rin ang bawat Pahinungod office sa Facebook at meron din iba't ibang mga websites tungkol sa Pahinungod. So, may mga iba't ibang programa na pwede kayong mag-volunteer. Pag gusto mo maging Gurong Pahinungod, parang 10-month commitment yan, plus 2 months of training. So, mga 1 taon. Pero may mga short term, kung gusto mong mag-tutor ng bata, kung gusto mo rin sumama sa medical mission, pwedeng-pwede. Malaki ang inaasahan sa area ng serbisyo, di ba? Kasi alam ng bayan na sa pagbibigay sa atin ng oportunidad na makapag-aral sa universidad, na sa pag-graduate natin, at kahit habang tayo estudyante pa, mayroon tayong malaking ambag sa bayan.